morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all over the world. Naku, narito tayo sa isang napaka-exciting na adventure dito sa Taal, Batangas. Uy, pero wala tayo sa bulkan ha. Narito tayo sa heritage town ng Taal. Alam nyo, malapit lang to sa Metro Manila. Pero pag dumating ka dito, para ka nag-time travel at ang daming mga bahay na well-preserved. So, para kang nasa panahon pa ni Maria Clara. Alam nyo ba, ang Taal ang isa sa mga pinakamatandang bayan dito sa Batangas. Katunayan, idineklara itong Heritage Village ng National Historical Institute noong 1987. Kaya ngayon, samahan nyo kaming mag-explore dito lang sa Trip ni Jing sa Taal, Batangas! Ang first stop sa ating Taal Heritage Tour ay ang Taal Basilica, also known as the Basilica of Saint Martin of Tours. Itinayo ng mga Kastila ang simbahang ito noong 1575. Ibig sabihin, 448 years old na ang Taal Basilica. This is also the biggest church, not only in the Philippines, but also in Asia. The biggest basilica in the whole of Asia, Taal Basilica. And that is one advantage that we have. Malapit sa Metro Manila. Ngayon, infrastructure na gagawa na. Batangas is number one. It's really the gateway. Mainit din ang naging pagtanggap sa amin ng mayor ng Taal. Ikinuwento niya kung bakit proud siya sa kanilang bayan. So, Mayor, anong may pagmamalaki ng Taal, Batangas? Abay, napakarami dahil unang-una ay ang ating mga heritage houses, no, na well-preserved. Ano yung sikreto sa pag-preserve nitong inyong bayan, lalong-lalo na, syempre, modernization, di ba? Ang ating with digitalization, technology, etc. So, paano yung branding ng inyong bayan? Yeah, meron kayong Taal Heritage Preservation Council, which is armed by an ordinance. Meron tayong core zone na tinatawag within the poblacion area. Tapos meron tayong buffer zone. So, within the core zone, strictly, ini-enforce natin yung heritage code. Bawal magpatayo ng bahay na modern. Kailangan nandun sa heritage code, pati bintana, anong klaseng bintana, anong klaseng pinto, anong klaseng steel, saan ilalagay ang aircon, hindi pwedeng basta naka-display lamang, kailangan merong pattern para sa lahat ng gagawin mo. So, ina-approvean nyo ng council. If it's a 50-year-old house, hindi mo pwedeng basta gibain. That also with the Republic Act, hindi po pwede yun, natanggalin. So, hingi tayo ng permiso from the National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Bago mademolish ang isang bahay. Development cannot be done by the government alone. You know, we're the most powerful province. Yung pinakamarami kayong power generation. Lahat kasali, inclusive. Hindi ikaw may iwanan. Bukod sa heritage homes, ipinagmamalaki din ng Taal ang kanilang mga produkto. Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang ang El Pasubat Festival. Acronym for Empanada, Langgonisa, Panutya, Suman, Barong, Balisong, Tapa, El Pasubat. Pinagsama-sama ko yung first letters nila, ay di naging El Pasubat Festival. And speaking of preservation,
puntahan naman natin ang isang lumang bahay na ginawang photo studio. Ibang klase ha ang concept dahil pwede tayong mag-time travel. Hindi lang bahay ang luma dito, hindi lang kasangkapan ang antique, hindi lang kotse ang vintage, pati yung mga turista dito pwedeng bumalik sa makalumang panahon. Hello po, Tita Jane. Hi, Jersa. Good afternoon. Welcome po sa Casa Recuerdos. Uy, ang ganda naman dito. Thank you po. Ayan, so si Casa Recuerdos po is a photo studio. Meron po tayong mga costumes dito. Filipino-Spanish design costumes. Oh, okay. So, pili na po kayo, Tita Jane, ng mga costumes. So, pipili ako ng costume and then... Yes, pag nakapili na po kayo ng costume, may mag-a-assist po sa atin para bihisan kayo sa dressing area. Okay. Ayan. Tapos magpipictorial Yes, tayo. ma'am. Kasama na yung photo op. Yes Okay. po. Ito may print out din. Yes po. Ito po yung 5-hour size souvenir photo na kasama sa package natin. So, si Casa Recuerdos po is a photo studio. You're gonna wear Filipino design costumes. And meron tayong studio sa loob. Kukuhanan kayo ng picture while umaarte bilang Maria Clara. Nag-emote-emote, Yes, oo. opo, ayan. Parang it's a memories po. Recuerdos is in English is memories. So, parang we're gonna travel back in time. Hindi basta-basta ang photo studio ha, na Casa Recuerdos de Taal. 1920s pa ang bahay na ito. Ang ganda ng pagka-preserve. Pero itong iyong bahay, 'di ba? Bahay to bago Yes po. ginawang studio, Photo studio, yes, Okay, ma'am. ilang taon na tong bahay mo? Yung bahay po is originally built in 1920s. Ay, tignan na natin yung mga Ayan. gamit dito. Yes po. Muebles. Ito po, mga additional na po ito sa bahay. They have table, turntable, ayan. And ang mga original na lang po dito, yung mga chandelier, yung iba pong mga cabinets, yung Itong aparador. sahig. Yung sahig po, yan, original Okay. pa rin po yan. Itong bintana. Yes, yung Capiz window, ayan. Famous po yan sa Taal as a heritage town, yung Ayun. Capiz window. Original po yan, pati po yung mga wall, yung ceiling, original po yan. Made of Nara. And yung sahig po is Molave naman po. Super perfect yung mga ganitong experience sa mga millennials at Gen Z. Kaya excited yung aking team na magsuot ng mga fashion na talaga namang blast from the past. Ang na-market na po namin ngayon, mga teenagers na din po, yung mga gustong mag-Maria Clara outfit. Ngayon po, na yung mga modern outfit or styling. So, pinapakilala pa rin sa mga new generation, sa mga Gen Z, millennials, na ito yung kinalakihan natin. Ito yung mga suot ng mga lolo at lola natin noon. At napaka-affordable pa ha ng one-of-a-kind photo studio na Casa Recuerdos de Taal. 600 pesos para sa isa hanggang 2 tao, 500 pesos para sa 3 tao, at 400 pesos naman kung 4 kayo. May kasama pa yung 2 souvenir photos. Halika na, bihisan mo Sige na po, ako. tara na po, let's go. Halika. It's my turn to travel back in time. Pipili muna ako ng aking isusot na traje de mestiza. Naku, tita, ang hirap isuot nito yung Oo outfit nga. natin ngayon. Ibang-iba sa kasuotan natin. Present talaga yung ginagamit Yung natin sa modern pang-araw-araw. times, Yes, oo. tama. Hindi, totoo yun. Tsaka parang teka kasya sa kotse, di ba? Dahil sa laki nito. Hindi ka makakapag-drive. Hindi ako makakapag-drive. Oo. First time ko magsuot nitong traje de mestiza pala ang tawag dito, tita. Bale, parang kasi yung usual kong sinusuot kapag ang mga buwan ng wika lang, yung mga Filipiniana na barot saya, yung mga butterfly sleeve dresses. And ito po, ang bigat nga po, tita. Yun po, sobrang ang dami kong nilagay sa katawan ko ngayon. Dito ko pa na-realize na hindi ko kayang mabuhay sa buhay noon. But I think, maligalig po kasi ako. Hindi bagay sa akin to. Pero I think it's very important po na, especially sa era namin, na to look back on what kind of life na meron dati and bagong experience po talaga. Ako po, nag-enjoy po talaga ako sa unang pagkakataon. Parang pakiramdam ko po, kaya ko pong mabuhay noon. Parang kasi po ito po yung gusto ko rin na style.
Sa Tinagaltal ko nagko-cover wala pang napupuntahang lugar na may ganito, ganitong no? setup. Kasi usually, siya, historical site, pero you don't get to experience, no, the way it was. Kasi may costume pa. Saka parang, literal, pag tina-try out mo yung damit, parang natatransform ka Yes. nga, no? Iba yung feeling. Iba yung feeling. Parang mararamdaman mo talaga. Ang galing, So yan, so punta ko kayo dito sa Casa Recuerdos. Dito yan sa Taal, Batangas. Wala kayong ibang mahahanap na ganitong klaseng photo studio. So it's more than a photo studio. So yung ating pong photographer, so dito po sa tatayo kasi ito po yung kanyang viewfinder. Laki Yes po, Ito di po po ba? Ang laki po dyan, di po ba? Buong mukha niya kasya doon Yes, sa... so, Hello, mga kasama sa buhay, mga kasambuhay. Ako po si Tita Jing Castañeda. Pray hard and work hard. Kaya ang galing! Ayun! You broke the glass ceiling. Anong meaning na? Ang kasama sa bawat kwento ng inyong pamilya. So the moment na ma-accept mo na ito na talaga yung situation, ma-accept mo yung anak mo for who he or she is. Ang lagi ko lang sinasabi, dapat kung ano yung tama, kung ano yung totoo, doon lagi mag-stick. Kasabay sa hanap kita at pag-angat ng inyong buhay. Our farmers are one of the best farmers in the world. Inyong sandalan sa oras ng pangangailangan. Binigay sa iyo ng Panginoon yan, pagsubok, kung kaya mo. Kaya naman. Kaya naman. Siya naman talaga nang gagamit sa atin. Kahit ano pa man ang labeling, nag-iisa lang ang inyong Tita Jing. Pag-usapan natin, patok yan kay Tita Jing. And speaking of cameras, alam niyo ba na narito sa Taal ang first camera museum in the Philippines, ang Galleria Taal. Ang museum ay isang lumang bahay at ito ay 153 years old na. Ang ground floor na cafe ngayon ay garahe ng mga kalesa noon. Dito nakalagay yung mga antigong koleksyon ng mga camera mula pa noong 1800s. So, personal collection po ni Mr. Manny Ibaryon Innemorable. So lahat po ng mga cameras po dito makikita nyo from 1800, from the evolution po, lahat po sila ay gumagana pa. Bali, ang nandito pong camera ay 186. Dami, yes, ha? Po. May show and tell pa sa Camera Museum dahil may explanation kung paano gumagana yung mga lumang camera na naka-exhibit dito kagaya ng Century Studio camera. And then ito naman po si Century Studio camera, si Kodak camera. Siya po ay from 1900, from 1907. So yung ating pong photographer, so dito po sa tatayo kasi ito po yung kanyang viewfinder. Laki Yes po, di po ba? Ang laki po dyan, di po ba? Buong mukha niya kasya doon So, opo, and then ma'am yung ating photographer, kailangan niya pong mag-cover ng black blanket kasi nga po para i-check po kung perfect na yung lahat. Kasi that time po, bawal po yung take 2, lahat po ay take 1 Take 1, oo nga. So ito po yung film niya. So alam niyo po ba ma'am na ito daw po ay one time to use lang. So yung film po ay meron siyang side A at meron po siyang side B. So dito po natin siya ilalagay sa viewfinder. Yan. Pagsaksak mo, yan, kailangan niya po nga mag-cover muli. Yan. And then, pagsaksak niya po si side A, tatanggalin po siya. And then, ilalagay naman po si side B. So, wala po siyang clicker. So, yung pag-take po ng picture ay by exposure lang. Kaya po siya ay long exposure. Pag nilagay mo, Yes, automatic. automatic na po. Yan. At syempre po, pag nagamit niyo na po si side A and side B, tatanggalin niyo po siya. And then, ito po yung dadalhin niyo sa developer at ito po yung tatanggalin niya. Ito po si plate. Yan. Ito. Yan po yung tatanggalin natin. So ito po yung dadalhin sa developer at ito po yung i-develop. Ito po yung kanyang sample of negative. So yung picture po natin bago po siya ma-develop ay 1 week.
Anong pinakabago naman na camera So, dito? yung pinakabago po nating mga camera, yung pong mga Nikon, siyempre po yung... Mga cellphone siguro? Yeah, wala pa po kasing mga cellphone dito. So, lahat po ng mga cameras dito ay mga, mga D-film pa po. So, wala pa po silang digicam. Ito po si mini pocket Kodak camera. So, siya po ay from 1934, from 1937. So, dito po nag-start yung words na tara, Kodakan kita or tara magpa-Kodak tayo. 1930s? Yes po, yeah. So, sila po kasi ay hindi na po kailangan umabot ng 10 minutes. So, 3 seconds na lang po siya kasi nga po may flash and battery na. Dati, 10 minutes Then, 10 yung minutes po yung exposure nyo kasi wala po silang flash and battery. Ito po, short exposure na lang. Hindi pa usong selfie noong unang panahon dahil wala pang digital cameras. Ang lahat ng mga camera sa museum ay ginagamitan pa ng film. So, itong newer model, syempre, pag click mo, di ba, kuha na agad. Yes, kuha na po yung agad, image. ma'am. So, pero noon, yung that time, ma'am, kailangan nyo pong mag-antay pa ng 10 minuto bago po kayo mapicturean. 10 minuto? Yes So, po. nakatayo akong So, ganyan ng yes. 10 minuto bago ma-capture yung Yes image. po, bago po makapture yung image. And then, ma'am, hindi po kayo dapat gumalaw. And then, Ganyan lang ako. yes Serious, po, di ako seryoso ngingiti. lang. And then, bawal din po kayong kumurap. Kasi hindi niyo po alam kung kailan kayo makukuhanan ng picture. Kasi, So, pag tumurap o ngumiti ka, baka ma-defocus? Opo, ma-defocus. Hindi naman po sa bawal ngumiti kasi ang ano lang po, long exposure. 10 minutes. 10 minutes po kayo Wow, hindi ka nakatayo. gagalaw. Yes po. Meron ding mga camera na ang flash ay literal na bumbilyang gamit. Ito naman po si Corona View camera. So ito po yung masterpiece ni Sir Manny. So siya po yung gumawa niyan. Ni-restore po niya, so bumili po sa mga antique siya. So ito naman po yung mga one-time to use na flash bulb. So sila po yung literal na pumuputok po yung bumbilya. Ito! Yes po, yan po yung mga one-time to use na flash bulb. Kasi sa pelikula nga, minsan makikita mo may hiwalay na flash. Tapos, yes po. Yung every time po magpipictures kayo, sasabog po yung bumbilya, puputok ito po yun. siya. So ito po ay from 1951. Siya po ay from Germany. Meron ding camera na gold-plated ang kaha. O sosyal, di ba? Gold-plated. Bigat? Mabigat po yan. Bigat. So gumagana to? Opo, gumagana po siya. Dahil sa mga kuha ng camera, nape-preserve din natin ang mga kwento mula sa mga koleksyong ito. Oh, ito naman. Ito po yung ating first Polaroid land camera. Polaroid yan? Yes po. Siya po yung kauna-una nating Polaroid. 100 pesos lang ang entrance fee at marami ka nang matututunan sa Galleria Taal. Sa Taal, Batangas ko rin nahawakan yung isa sa mga pinakamahabang balisong na nakita ko ever in my life. Nanggaling din niya sa mga Amerikano nung araw na parang ang nangyari ay pa-knife na gawa sa barangay Balisong, kaya siguro tinawag ng Balisong. Ang bawat pamilya, laging may tita. May titang maalaga at mapagmahal sa pamilya. May seryoso, may komedyano, may masungit, may mabait, may career-oriented, may galante, may kuripot. Pero anuman ang inyong labeling, ang pamilyang Pilipino may Tita G. Ang tita na handang makinig at iyong masasandalan. Ang tita na loved by millennials. Ang titang laging may balita at showbiz chika. May tips para sa working mommy. Lambigay para kay daddy. Payo para kina ate at kuya. OFW na feeling lonely. Connect ka sa akin. Trending issues, kasali rin. Lifestyle, gardening at farming, in na in. Basta anything under the sun, hashtag patok yan kay Tita G. Hello mga kasama sa buhay, mga kasambuhay. Ako po si Tita Jing Castañeda. Pray hard and work hard. Kaya ang galing! Ayun! You broke the glass ceiling. Anong meaning na?
Ang kasama sa bawat kwento ng inyong pamilya. So the moment na ma-accept mo na ito na talaga yung situation, ma-accept mo yung anak mo for who he or she is. Ang lagi ko lang sinasabi, dapat kung ano yung tama, kung ano yung totoo, doon lagi mag-stick. Kasabay sa hanap kita at pag-angat ng inyong buhay. Our farmers are one of the best farmers in the world. Inyong sandalan sa oras ng pangangailangan. Binigay sa iyo ng Panginoon yan, pagsubok, kung kaya mo. Eh, kaya naman. Kaya naman. Siya naman talaga nagagamot sa atin. Kahit ano pa man ang labeling, nag-iisa lang ang inyong Tita Jing. Pag-usapan natin, patok yan kay Tita Jing. Alam niyo ba na dito sa Taal, sikat ang butterfly knife o mas kilala sa tawag na balisong. Sa katunayan, kilala ang Taal bilang balisong capital of the Philippines mula pa noong 1900s. Kasi ang balisong ay nasa libro, ay nasa 1906 pa yan. Okay. Na si Perfecto de Leon ang founder, gano'n. Dito sa Batangas, ha? Taga rito yan. Dito talaga nagsimula. Oo, taga rito. Balisong to. Bakit kaya, sir? Anong meron sa balisong at yun dito sa Batangas nagsimula? Nanggaling din niya sa mga Amerikano nung araw. Na parang ginagawa nilang yung taga rito, gumawa ng parang utility knife, sabihin natin. Ang nangyari ay pa-knife na gawa sa barangay Balisong, kaya siguro tinawag ng Balisong. Kasi ang tawag dito nung araw, laseta. Laseta na gawa sa barangay Balisong. Matinding craftsmanship din ang paggawa ng balisong dahil handmade pala yung mga ito. Okay, so paano ba ginagawang balisong, sir? Naku, matagal. Handmade yan eh. Kasi ang ko dyan, sabihin natin, 70% ang handmade. 30% lamang ang ginagawa ng machine. Ganon. Anong raw material? Brass, ang number 1 dyan. Ito, mga brass. Ito. So, brass ang main brass, raw material. Main. Tapos, ang blade naman, ito yung made of carbon steel. Ito yung mga molye. Ang aming paggawa nito, hindi naman per piece na siguro mga 1 dosena, 1 linggo, gano'n. Sa Taal, Batangas ko rin nahawakan yung isa sa mga pinakamahabang balisong na nakita ko ever in my life. Sindakin natin mga kalaban niyo, sir. Pakita niyo lahat ng kaaway niyo. Ito po kasi, ang haba nito ay pag nakasara is 72 cm. Bakit naman kayo gumawa ganito kahaba? Hindi kasi nung una dito, ang ginagawa namin talaga mas maliit lang. Yung 42 lang. Alam mo naman ng mga Pilipino gusto lagi sa kanila mahaba. Kadalasan kasi naman itong bumibili mga pan-display lang. Reminder lang mga kasambuhay ha, kapag bibili kayo ng balisong, iba yung pag-iingat pa rin yung kailangan. O yung mga may balisong o gustong bumili ng balisong, anong payo nyo? Delikado yan, nakamamatay yan. Hindi, lahat naman yan. Pero kadalasan nga sabi ko, is mga nag-interview sa akin. Sa ngayon kasi ang balisong ay hindi na katulad nung araw na sasabihin natin, deadly weapon pa rin. Pero hindi na ginagawang armas Ang armas ngayon ay kadalasang baril na. Ito ginagamit as a utility knife. At the same time, yung mga bumibili kasi rito is yung mga local tourists na pumupunta sa Taal. Para souvenir. Yeah, souvenir. Yung iba nakukonfuse. Ang tawag kasi dito, 29 rin. Kasi balisong nga, pero sa totoo lang, ito po talagang 29. Isa talaga ang balisong sa mga tatak ng Taal, kaya dapat i-preserve ang kulturang ito. Ang balisong po ay basta sa Taal, lagi nakakabit ang balisong. Sa Batangas, lagi nakakabit ang balisong. Sana naman ay tuloy-tuloy ang pagsuporta ng ating local government sa balisong, sa industriya ng balisong. Kasi pride ng mga Batanggenyo, pride ng mga Pilipino. Naku, talaga namang nag-enjoy ako sa aking pagpasyal dito sa Taal, Batangas. Uy, thank you ha, sinamahan niyo ko. Pero, di ba talaga namang nakakabilib ang heritage town na ito. Kaya congratulations sa ating LGU dahil sa inyong napaka-successful na promotion and preservation ng kulturang Pilipino.
Kaya maraming salamat sa inyong pagsama sa aming Time Travel. Dito pa rin sa trip ni Jing sa Taal, Batangas.